Good evening everyone. So I am Tailoring Belara from Batch 4. So yung topic po natin today na pinresan po ni Pastor Russell. Ang title niya po dito ay Ikaw ba ay dualistic or holistic? Sorry. So ang scripture po na ipinabay ni Pastor Russell today ay matatagpuan sa John 1 verse 3. So, basahin ko lang po muna yung concept ng dualism. So, dualism is the belief that God and the material universe have internally existed as two opposing forces. Existed as two opposing forces. This view suggested that there is an ongoing, equal struggle between good and evil. However, Scripture teaches that God alone is internal, sovereign, and supreme. Evil is not an equal force. However, Scripture teaches that God alone is eternal, sovereign, and supreme. Evil is not an equal force to God but a temporary rebellion that will be ultimately defeated. So, teachings po natin, we have three teachings, which is God alone is eternal and uncreated. Evil has a beginning and end, and Christ is Lord over all, including the material of the world. So, gaya nga nagsabi dito sa may teachings po na evil has a beginning and the end. So, lahat ng bagay ay may katapusan, simula at katapusan pagdating sa kasamaan, pero sa kabutihan ng Panginoon at sa everlasting love na binibigay sa atin ng Lord ay walang makakahigit or walang makakahigit or walang makakatumbas nito. So, Christ is Lord over all, including the material of the world. So, walang magta-top off that po sa lahat ng bagay na pinapropet sa atin ng Panginoon sa araw-araw na gusto niya mapadama sa atin na kamahal-mahal tayo at sa lahat ng bagay na pinaprovide niya sa atin dahil patuloy po tayong at patuloy nga po si Lord na magpaprovide sa atin at hindi niya tayo hayaan na ma-segue yung path natin sa Kanya. So, applications is reject dualistic vision or worldview, embrace holistic biblical worldview, and make secular sacred. So, kaya nga sabi ko dito, patuloy tayong gumawa ng mga bagay na ikinag-glorify ng Panginoon. Yung, syempre po, pag once na nagpapasa tayo ng Biblia, ay patuloy tayong nakakaroon ng knowledge and wisdom dahil ang Biblia po ay ating manual in life. Dito tayo nakakabasa, nakakaintindi ng communicating. So, of course, nagkakaroon tayo ng communication with God using the Bible. So, talagang lagi tayo pinapaunawaan or lagi tayong sinasabihin ng Panginoon na basahin natin yung kanyang salita nang sa ganun maintindihan natin yung mga bagay na gusto nating malaman sa Kanya at gustong ipaunawa pa ng Panginoon para sa buhay natin. So, kaya patuloy lang tayo magbasa at para i-bless tayo ng Panginoon. So, have a blessed Tuesday ahead for tomorrow and God bless everyone.